Kaya nasa discretion ko na ilipat siya. Ayan o. Good day brothers, another day. So today, gusto ko lang i-share sa inyo ang ating paglilipat ng aking HBRTG, si Gray. Okay, sa mga nakapunta dito, definitely kilala na siya, nakita nyo na siya. So this is my HBRTG na maybe around 14 to 15 inches guesstimate. Yan o. Actually, hirap na hirap akong ulihin siya kanina kasi since na binili ko siya, hindi ko pa siya nalilipat. So this is the first time. Ayan o, naililipat ko siya ng aquarium. At ilalagay ko siya mga kaisda dito sa ating 120 gallons na aquarium. Okay, kasi medyo masikip na siya doon sa kanya 75 gallons. Kaya nasa discretion ko na ilipat siya. Ayan o. So, kumuha tayo ng malaking plastic kanina. Yung hindi naman siya masikip. Komportable naman siya. Nakakalangoy. So, i-acclimate natin siya dito mga isda. Ayan, dahan lang. Siyempre, hindi natin muna bubuksan yung ilaw. Dahil usually yung mga fish na ina-acclimate, very stressed pa sila. So, kapag ka sila stress, most of the time, kapag nagbubukas tayo ng ilaw, makakasitandaan nyo, lalo silang nai-stress. Kasi diba, malapit yung mga mata nila sa ilaw, tapos hindi sila nakakagalaw dahil, or nakakalangoy rather, dahil nandun sila sa plastic. Kaya mamaya syempre, after ng acclimation, tsaka natin bubuksan yung ilaw. So, yan. I-acclimate ko siya ng mga 30 to 45 minutes. Kasi galing siya sa indoor mga kaisda eh. Galing siya sa aquarium ko sa loob ng bahay. So ayan, syempre sinicure ko yung takip. Kasi may history na to ng pagtalong dati eh. Naalala ko before nung mga siguro mga 2 months pa lang siya sa akin, tumalong to sa aquarium. Siguro mga 15 to 25 minutes siya sa labas ng aquarium. Pero nakasurvive naman siya. Kaya doon sa mga hobbies natin, mga kaisda natin, na natatalo na ng arwana, huwag kayong kabahan, nakaka-recover sila most of the time, basta proper care lang. So ayan, check nyo si Gray habang siya ay nag-acclimate. So this is a 14 to 15 inches HBRTG. Yeah. Mga ano na to mga kaisda, siguro mga 1 year, 2 months under my care. So balikan ko siya after 30 to 45 minutes and then release natin siya. So yun nga, 30 minutes na yung nakalipas mga kaisda. So after temperature acclimation, parameter acclimation naman tayo. So pasok tayo ng konting tubig from the aquarium, papasok doon sa plastic niya para makapag-acclimate naman yung isda doon sa parameters ng bago niyang aquarium. So ayan, kuha tayo ng tubig from the aquarium. Usually kailangan to sa mga isda. Yan. Konti lang. So, yun. So, yung mga isda, kumuha ko ng konting tubig from the tank. Iwan ulit natin siya mga 15 minutes. Okay, kita naman natin, mukhang komportable na siya. Ayan, mas okay na yung breathing niya. Yung mga tank mates niya naman dito, komportable siya kasi I remember before, etong mga to, naisama ko na sa kanya to dati sa loob eh. Kaya in some way, kahit papano, medyo familiar na siya dito sa mga tank mates niya. So yan mga isda, balik ako after 15 minutes. So ayun, sobrang bilis lang ng 15 minutes. I-release na natin siya mga kaisda. So usual method natin kapag magre-release ng isda sa aquarium, tanggalin natin yung tubig. Or as much as possible, bawasan natin hanggang kaya natin bawasan. Ayan. So dahil medyo mabigat siya, dahan-dahan lang tayo. Release tayo ng konting tubig. So ito siya mga isda. Okay, so release na natin siya rito. Dahan-dahan lang.
Kanina, hirap na hirap akong hulihin siya kasi nga first time niyang mapasok sa plastic ulit. Since nung madala siya rito, so first time niya naka-experience ulit na hinuhuli. Yan. So, yan na siya mga isda. Purasan lang natin konti. Ito lang yung aquarium. Before natin buksan yung kanyang ilaw. So far, wala namang signs of aggression. Observe ko yan buong araw. And for a few days, observe ko yan kung meron bang magtutukaan or mapupulitan ng fins. Okay. So, buksan natin ilaw mga isda. Open lights tayo. So, yun, no? Yun siya mga isda. Gray is in his 120 gallons aquarium. Okay, so mga kasama niya rito, Endly Cherry na mga around 17 inches. Pair yan, dalawa. Ito pa isa. Laki niya. Ayun. Then, meron siyang RFP na kasama rito. Around 9 inches na siguro itong RFP na to. 9 to 10 inches. Ayan, ornate. Ayan, red-tailed giant gourami. Tsaka albino giant gourami. Ayan, etong dalawang to mag-best friend to sa aquarium. Ayan. Yan. And then of course, yung main man natin. Ayan. Kitang-kita naman, mukhang komportable siya. Yung breathing niya, medyo heavy pa. Pero siguro after a few hours, mas stable na yan. Yung langoy niya okay naman. Ayan, no signs of stress naman sa langoy. Pero like what I mentioned earlier, komportable naman siya sa mga kasama niya kasi kakilala niya na yan. Nakasama niya na yan before sa dati niyang aquarium. So, yun. So, that's it mga kisda. Nakita niyo naman si Gray. Ayan, actually, palaki ko itong HBRTG na to. And he looks comfortable naman, di ba, sa aquarium niya. Yan, so after a few days, observe ko siya. Siyempre, kung meron mga bangas yung katawan nila rito. Pero so far, wala namang naghahabulan. Okay, so mukhang nagpapakiramdaman pa lang sila. Yung mga sizes naman nila, halos pare-pareho lang. Dadagdagan ko ito mamaya ng Indo Tiger 4x4. So yan mga isda, nakalipat na si Gray dito sa mga pumupunta dito sa shop natin. Pwede nyo na siyang makita sa labas, hindi na kailangan pumasok sa loob. So tirhin na lang muna mga isda, sana nagustuhan nyo ang ating very short vlog. And may natutunan kayo of course sa tamang pag-a-acclimate ng isda. Okay, sa ngayon, observe ko muna sila, syempre kung magkakaroon ba sila ng mga bangas, diba, sa katawan or aggression sa mga darating na araw. Pero so far, comfortable sila. And huwag nyo kakalimutan mga isda kapag kaarawan na yung aquarium nyo. Laging may takip, okay? Gagawin nyo yung takip kung hindi nila mabubuhat. Kung pwede, lagyan nyo ng pabigat, lalo na yung malalaking arwana. And till here na lang muna, and out.